Makasaysayan ang araw na ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago umpisa ng paglilitis, nagdebate muna ang mga senator judge sa kung sino ang magiging presiding officer sa huli. Tinantan ni Senator Chis Escudero si Senate President Sherwin Gatchalian. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. Mian, bakit ba pinagtatalunan kung sino magiging presiding officer? Alam mo, Bok, Cheryl, naku po, isang oras o mahigit isang oras ang ginugol ng mga senator judge para pagdebatehan kung dapat ba silang mag-elect ng iba pang presiding officer para sa impeachment trial, bagamat andyan naman si Senate President Win Gatchalian dahil yung presiding officer na yan ang mangunguna sa impeachment proceedings para sa kaso o sa impeachment case si Vice President Sara Duterte mula ngayon hanggang sa matapos itong impeachment trial. Mismong si Senate President Win Gatchalian kasi ay pabor na dapat maihalal bilang presiding officer sa Senator Chis Escudero kahit pa sa Senator Gatchalian ang Pangulo ng Senado. Sa pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nag-preside. Nang buksan ang botohan para sa presiding officer para sa paglilitis, dito na nagtalo. Tumutol kasi si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. If the Constitution and its framers prescribe who shall preside, who are we to change the Constitution here today? We cannot enlarge or diminish the Constitution arrangement through internal rules. Now, during the first day, we're going to change who's going to preside, and it's against the Constitution. What more changes are we going to do in the next few days? Ano ang limit ng pwede natin palitan sa Constitution at hindi? The authority must come from the Constitution. Iginiit ni Cayetano na alinsunod sa 1987 Constitution, dapat daw na si Gatchalian na mag-preside bilang Senate President. Oras daw na baguhin nila ang presiding officer sa impeachment trial sa bisa lamang ng inamyendahang impeachment rules, delikado raw itong makwestiyon sa Korte Suprema. I want to avoid that this impeachment trial will be declared null and void. I want to avoid walkouts. I want to avoid any delays, Mr. President. The Senate President is more than capable. He said he is willing. He said he is ready. He has been in many situations in his life that people say you cannot do it, but he is done well. He has studied. So what is the issue? Why do we have to vote for a presiding officer? Kinontra naman ni Senator Kiko Pangilinan ang argumento ni Cayetano. Anya, hindi naman sinabi sa konstitusyon na Senate President ang dapat na mag-preside sa impeachment trial ng Vice Presidente. Naamyendahan na rin daw ang impeachment rules. Kaso, nag-boycott noong June 3 ang grupo ni na Cayetano. Gate pa ni Senator Kiko, out of order na si Cayetano. This impeachment court is not the venue for this debate, Mr. President. If there is anyone who is out of order, with due respect, I think the proper process is the matter is pending before the Supreme Court. There is no temporary restraining order. There was a request for a status quo ante order. It was not granted. And therefore, the presumption of regularity behooves us as an impeachment court to proceed. And finally, Mr. President, allow me to reiterate, the point of order is improper. In fact, the debate on this matter here in the impeachment court is out of order, Mr. Maging si Senate President Gatchalian, sinabing aprobado na ang resolusyon na nag-amyenda sa impeachment rules. This resolution has been duly approved and everyone was given an opportunity to discuss that, to object. However, it was no one objected to that resolution, and it was duly approved by the body. So any discussion regarding this resolution should be discussed in plenary. Pero si Senator Cayetano muling giniit na walang quorum nang mangyari ang pag-amyenda. Binakapan din siya ng atin niyang si Senator Pia Cayetano. Kung kailangan din daw na sa sesyon ito pag-usapan, edi magpatawag daw ng special session. Ask your staff. May I ask you, dear colleagues, let's do our job well. I disagree with your point of view. I will listen intently to your point of view. Tanungin nyo naman po yung staff nyo. This is the foundation of this trial na tama yung nakaupong presiding officer. So that's my first point. Mag-abala naman tayo.
Read it yourself, ask your staff. Papatawag tayo ng special session. Mukha namang very supportive naman ang Malacanang sa majority. Di ho ba? Pero I take the position that we are in impeachment court. We are already in impeachment court. Therefore, the amendments must happen here. Pero sa hinaba-haba ng diskusyon, nauwi pa rin ito sa botohan. Si Senator Ping Lacson ang nagmosyon para ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. 12 senador mula sa majority bloc ang bumotong pabor sa mosyong yan. Habang ang minority bloc, kinontra ang mosyong yan. Pero kahit nagbotohan na, umeksena pa rin si Senator Alan Cayetano. Pinaliwanag niya ang kanyang boto. Mr. President, there are issues that goes into fairness. You know, the AMLA will be a witness here. And I have information that the 20 years AMLA records of Senator Escudero and his credit cards and bank accounts were all opened up in the office of the Senate President, where members of the Blue Ribbon Committee was here. Then we're going to ask him to preside. So there's a problem with, this is my explanation. Dito na siya inawat ni Senate President Gatchalian dahil out of order na raw si Cayetano. We put the whole impeachment trial at risk here. To the gentleman This is from Taguig. factual and this is my explanation. So I will stop there. With all due respect, your statement's already out of order. It has nothing to do with the topic on hand. No, Mr. And President. the presiding officer will strike off It has the- all to do with this. will strike off It has all to do. the I do not, statements Mr. President, pertaining to Senator Mr. Escudero. President, kaibigan ko si I Senator direct the Escudero. stenographers to I strike don't off doubt these him. statements. He is the victim here. I'm not doubting him. I'm not doubting he will be fair. I am saying, do we want a fair suspend trial the or not? session. Mr. Sinuspindi ni Senate President Gatchalian ang sesyon sa gitna ng sagutan nila ni Senator Alan, maging ang pag-eksena rin ng kapatid nito na si Senator Pia. Pagbalik ng sesyon, dalawa na silang nakaupo sa rostrum ni Senator Escudero. Nang mag-speech si Escudero, sinabi niya na mananatili sa 2/3 ng Senado o 16 senators ang ipapatupad na threshold o boto para makonvict sa impeachment trial si VP Sara. Yan ay kahit 21 senators na lang ang dumalo sa impeachment trial dahil dalawa ang nakakulong at isa naman ang nagtatago. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. Kung meron man daw na gustong questionin ang umiiral na batas na ito, pwede naman daw iakyat ang reklamo sa Korte Suprema at tatalima daw ang Senado sa anumang maging desisyon ng Supreme Court kung sakasakali. Iginiit din ni Senator Escudero na ang impeachment trial ay hindi isang pangkaraniwang kaganapan. Ito nga raw ang pinakamahirap na paraan sa pagtanggal sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi rin daw biro na ang pinatatalsik na opisyal ay si Vice President Sara Duterte na hinalal ng nasa 32 milyong Pilipino. Panawagan din ni Escudero sa mga senator judge, prosecution at defense panels, iwasang magkomento sa publiko kaugnay sa merito ng paglilitis. Ayon pa kay Escudero, hindi dapat gamitin ang impeachment trial para gumanti sa mga kalaban sa politika. Nagbigay naman ng mga pahayag ang ilan pang senator judge para ipaliwanag ang kani-kanilang boto. Isa nga riyan, si Senator Robin Padilla na humingi raw ng tulong sa Google. Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Bok, Cheryl, kaugnay naman doon sa BIR box na yan, ay dinesisyon na rin ng impeachment court sa ngayon na ipabalik muna ng selyado yung kahon na yan na di umano naglalaman ng tax records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Pinababalik yan ng impeachment court sa BIR until such time na dumating sila sa pagkakataon na may magmosyon para gamitin niya na ebidensya dahil sa ngayon hindi pa naman daw formally marked as evidence, hindi pa rin yan formally offered as evidence sa impeachment court. So again, until such time may magmosyon, ipasapi na yan at ipadala sa Senado, then hihintayin nila ano ang magiging desisyon ng BIR Commissioner kaugnay niyan. Bok, Cheryl? May linawin lang natin, kahit 21 na lang ang senator judges na present sa impeachment trial, yun nga, 2/3, 16 pa rin talaga yung kailangan na boto para ma-impeach ang bise. Kanina sinabi yun ni Senator Cheese na ngayon presiding officer,
Yung ba napag-usapan dyan or natanong nyo na sila ba ang nagdesisyon nun? Pinagbotohan ba to? Diniscuss ba ito dun sa naunang mga caucus na ipinatawag? We don't know, Cheryl, kung yan ay napag-usapan kasi nag-caucus nung sa Friday and then nag-caucus ulit kanina. Pero nung pinronounce kasi at in-announce ni Presiding Officer Chis Escudero yan kanina, wala na rin kasing nag-oppose. Actually, isa yan doon sa mga issue na inaasahan namin magiging mahaba yung debate. Pero surprisingly, wala nang debate kanina nung i-anunsyo ni Presiding Officer Chis Escudero na ang decision nga ng impeachment court ay 2/3 pa rin ng 24 senators, 16 ang kailangan na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte even if 21 warm bodies na lamang sila or 21 senators na lamang silang makaka-attend. Siyempre, hindi natin alam kung may mga pagkakataon ba, sabi nga ni Senate Minority Leader Alan Cayetano, malay mo daw, makapag-bill o madismiss yung kaso ni Senator Jinggoy Estrada at ni Senator Dante Marcoleta, baka naman maka-attend sila, no? Or I don't know, baka biglang lumitaw ulit si Senator Bato de la Rosa dito. But as of now, yung safe assumption natin is from now until the end, posibleng nasa 21 warm bodies lang sila na talagang a-attend at didinig dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Cheryl. Mayan, si Senator Jinggoy Estrada sinuspindi bilang senador ng Sandigan Bayan dahil nga dito sa plunder case. Habang si Senator Rodante Marcoleta naman nakakulong na ngayon. Ano ang mangyayari sa kanila bilang senator judges? Buti na tanong mo yan, Cheryl, kasi bago natapos yung trial, yung day 1 ng trial ngayong hapon ay pinakiusap ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa impeachment court na baka naman pwedeng makipag-coordinate sila, pwedeng kausapin ng Sandigan Bayan na papayagin na dumalo sa impeachment trial yung mga arestado at nakakulong na sila Senators Jinggoy Estrada at Senator Marcoleta para personal silang makapag-monitor dito sa Senado, personal nilang mapanood yung proceedings. Ang sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, we don't know in the days to come, baka payagan silang mag-bail, baka ma-dismiss yung kanilang kaso, baka at least sa point na yun, makapag-participate sila at makaboto sila. But even if wala pa tayo dun sa punto na pwede silang mag-bail o ma-dismiss, at least naman daw, hindi nila ma-miss yung mismong trial itself at makapag-monitor sila in person dito sa loob ng Senado. Bagay na ang sabi ni Senator, ang naging tugon dyan ni Presiding Officer Chis Escudero ay hihingin niya yung opinion ng ilang mga Senator Judge, pwede nilang pag-usapan mismo sa impeachment court o kaya sa caucus. Sinuportahan kasi ni Senator Padilla yung hiniling ni Senator Alan Cayetano. Pero kay Senator Padilla, sabi niya, okay lang, kahit hindi na makaboto sila Senator Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, but at least give them the chance na ma-witness itong impeachment trial na ito na nandito sila sa loob ng Senado. Pero para kay Senator Raffy Tulfo, yung kanya naman suggestion, kung hindi mapapunta dito, baka naman daw pwedeng ma-monitor na lamang sa TV nung dalawang senador yung nangyayaring impeachment trial dito sa Senado. Cheryl. Partner, I understand that we don't know kung napag-usapan o napagkasunduan ba ng majority yung inanunsyo ni Chis Escudero na kailangan mo ng 16 votes regardless of the baseline of those who are available versus those who are incapacitated. My question is, even after the trial, wala bang nag-react na majority senator, walang umalma, nag-question, nagtanong o basically nag-react? Kasi critical yung inanunsyo ni Chis Escudero at you'd like to think na napag-usapan nila yan. Tandaan natin, partner na nitong mga nakaraang linggo, habang hanging yung issue ng threshold na yan, ang talagang nag-e-express ng worry o pangamba ay yung mga taga-minorya na, ayan, unti-unti kaming nababawasan. Baka mamaya, kapag kumonti na lang yung mga senador, ibaba nyo yung threshold para ma-convict si VP Sara. So maybe, ang tingin ko, yun yung rason kung bakit hindi na rin sila umalma doon sa naging desisyon ng, we can say, mayorya, kasi hindi naman yan i-aanunsyo ng presiding officer kung hindi nila napag-usapan yan because he cannot act on his own naman, di ba? So, maybe yan yung rason kung bakit hindi na umalma yung minorya at okay lang sa kanila na 16 pa rin
medyo mahirap makuha, no? Yung 16 pa rin para lang makonvict si VP Sara Duterte, even if 21 senators na nga lang yung nakakadalo ngayon sa impeachment trial, unless nga padaluhin at makipag-usap, sakasakali, pumayag ang impeachment court, makipag-coordinate sa Sandigan Bayan, pa-attend din dito si Senator Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, pero ibang usapan din kung makakaboto sila. Kasi nga gaya ng sabi mo, partner, si Senator Jinggoy Estrada ay suspended pa from his duties, though 90 days lang naman yan at inaasahan na mas matagal dyan yung magiging impeachment trial. Still, right now, we have to work on the numbers na 21 ang senators na nasa impeachment, na nakadumidinig sa impeachment case ni VP Sara Duterte, partner. Okay, maraming salamat, Mean Los Baños. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.